Huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap ng mga mahuhusay na pastor, pero sila ay mga kulto. Pera, 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 pera. 8 bilyon ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na ulit ni Manalo. At malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Hindi siya makabitiw sapagkat siya ay merong bayarin. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito mga pagpapanggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. So, ayun po ngayon yung bibigyan natin ng reaksyon. So, matindi po ito, kasi tinawag po ni Aling Mari na kulto yung INC, Iglesia ni Cristo, no? Anyway, hindi naman kasali dito yung mga miyembro, no, sa pagbanat ni Aling Mari, kundi ang sinasabihan niya po dito ay yung mga yung mga leader nila, 'di ba? Oo, kasi nga naman mga pre, nakakapagtaka, no? Na alam mo yun, peace rally tapos biglang may banat. Oo, parang naloko yung mga miyembro eh. Napaniwala na akala din ng mga miyembro, peace rally nga yung mangyayari. Pagbanat pala, akalain mo po yun. Kung ako po yung miyembro ng Iglesia ni Cristo, talagang magtatampo po ako. No, kasi nga, yung iba nag-effort pa dyan, no, galing pang malayong lugar para lang makarating po sa rally, pero ang maririnig po nila ay puro pagbanat, pamumulitika. At yung mga, tingnan nyo yung mga hindi invited, pumunta. Akala ko para lang, ang rally na yan, para lang sa mga Iglesia ni Cristo. Pero tingnan mo, ang dami pong politiko na nandoon mismo sa rally na yun. Nagamit yung Iglesia ni Cristo. Bahala na yung leader magamit. Okay lang po yun. Ang kawawa po kasi dito, yung mga miyembro. Ayan huwag po kayong, kumbaga, dun lang po tayo sa tama, no? Oo, tingnan natin kung sino yung nanggagamit po dito. So yan po, no, bigyan po natin ng reaksyon itong mga sasabihin po ni Aling Marie dito mga pre, no? Pero syempre, bago po tayo tuloy-tuloy dito, ayan huwag yung kalimutang i-follow yung ating Facebook page, ayan at syempre may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Pareho lang naman po yung pangalan, di ba? And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na rin. Share na ang video na to. Ayan i-like na po ang video na to. Okay, so ngayon mga pre, eto na, no? Pakinggan po natin yung banat ni Aling Marie dito sa mga namumuno po, no, sa Iglesia ni Cristo. Okay? So, ayon po kay Aling Marie, parang ang Iglesia ni Cristo daw po, parang kumbaga kay Kibuloy. No, kasi nga ito kulto daw. Pero tingnan nyo naman mga pre, nakakapagtampo nga naman talaga. Ako kahit hindi ako miyembro ng Iglesia ni Cristo, nakakapagtampo kasi ang alam ko simbahan is para sa Panginoon yan, hindi po para sa politiko. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. Hindi dapat nagpaparinig yung simbahan. 'Di ba? Ang dapat more on kapayapaan. Tama po. So yun po, no? So pakinggan po natin yung sasabihin po dito ni Aling Marie. Okay? Intindihin po natin. May pagkakamali naman po talaga yung Iglesia ni Cristo, no? Well, ang sinasabi ni Aling Marie na kulto yung Iglesia ni Cristo, opinion, reaction niya yun. Okay? Oo, pero ako po ay magbibigay ng reaksyon base sa issue, lalo na sa pagkakautang di umano ng Iglesia ni Cristo. Kasi ang alam ko, kung totoo man pong may utang yan, dapat alam po ng miyembro yan. 'Di ba? Oo, dapat ganoon. Pero ang nakakapagtaka po dito, bakit hindi po alam ito ng mga miyembro? Karapatan po kasi nilang malaman 'yun, 'di ba? So ito na mga pre, no, pakinggan at bigyan po natin ng reaksyon yung video po ni Aling Marie. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Ito na naman po si Aling Marie. At banatan po natin tong si Manalo, no? Una, sa mga member po ng INC, pasensya na po kayo, hindi kayo kasali dito sapagkat kayo ay mga biktima lang. At kung sino magtatanggol sa inyong sekta ay okay lang po yan, ano? Hindi ko po mayaalis sa inyo yan. Yun. Normal naman yun meron at meron magtatanggol. Okay? Normal lang yun kasi yung iba dyan, miyembro, no?
it's normal na ipagtanggol yung kanilang simbahan. Wala namang problema doon, ayon kay Aling Marie. Okay, malaya po kayong ipagtanggol yung inyong, kumbaga si Manalo, kung gusto nyo ipagtanggol, okay lang yan. Okay, kasi yung atin dito is issue lang naman. 'Di ba? Hindi naman tayo namimersonal. Okay? Sapagkat ang naging sekta ni Manalo Tamo ha. Nang dahil po sa pinaggagawa ni Marcoleta, naungkat po yung mga hindi na dapat maungkat pa. Napag-usapan yung hindi na dapat napapag-usapan. Malawak yung ginawang gulo ni Marcoleta. KO! 'Di ba? Ewan ko lang kung matanggap ka pa, Marcoleta, ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Baka lang naman, itiwalag ka. Baka. Baka ayawan ka ng mga miyembro. Nako. Wala eh. Bumanat eh. Kalain mo, pati kamatis, pinik news tayo. Bell pepper, ganun din. Siling green, ganun din. Eh, ang mura lang, kung bibilihin nyo. Baka yung inutusan mo, Marcoleta, na bumili ng, halimbawa, nagbigay ka ng pera, o bumili kang kamatis. Baka kinupit nung inutusan mo kung meron man. Tapos pagdating sa'yo, boss, mahal yung kilo ng kamatis ngayon, 400. Nakabili nga ako, boss, eh, oh. Oh, 20, yung maliit, yung medyo malaki-laki, yung isang piraso, 30. Eh, yung pala, ang totoong presyo, mura lang pala, 180 yung kilo. O di kaya 200, di ba? Binulsa na siguro kung sino man yung inutusan nun. Baka lang naman, nagutos. Di ko na naman sinasabing ganon, pero baka may inutusan. Tapos yun yung report sa kanya. Tuloy natin. ay tila parang kay Kibuloy, no? Maraming nabiktima, Alam niyo, ito Ito. Ito, pakinggan niyo to. sekta ay okay lang po yan, ano? Hindi ko po mayaalis sa inyo yan sapagkat ang naging sekta ni Manalo ay tila parang kay Kibuloy, no? Maraming nabiktima, maraming napaniwala at maraming narakitan na ang ginagamit ay ang mga member nito na hindi So, yun narinig nyo, nakukumpara na po ang INC kay Kibuloy. Kasi bakit po? Ang INC po kasi ay meron ng pagsisinungaling. Diba? Na ang nakalagay sa mga placard nila kapayapaan lang daw, peace rally, pagkakaisa. Pero ang maririnig nyo sa stage, hindi po pagkakaisa. Bumanat po. Diba? So, nakukumpara na ang Iglesia ni Cristo dito sa grupo ni Kibuloy, sa simbahan ni Kibuloy. Ang pangit nun, di ba? Yung ikukumpara. Ngayon, hindi nyo po masisisi yung mga magbibigay ng reaksyon dito. Kasi may ebidensya po eh. Di ba? Hindi po natupad yung sinasabi nilang peace rally. Sabi ko nga, kawawa po yung mga miyembro. Kawawa po kasi sila po yung nagagamit. Sila yung nagbibila dun sa inita, nakatayo, nagrarally, nakikinig, nagpapakahirap, bumibiyahe na malayo. Pero, tingnan nyo yung nangyari. Di nila deserve yun eh. Parang, alam niyo yung mga miyembro, parang niloko talaga eh. Di ba? Eto may mga kaibigan tayong Iglesia ni Cristo dito. Kayo po ba? Masama po ba yung loob nyo sa nangyari ngayong rally ng Iglesia ni Cristo? Mag-comment nga po kayo. Okay lang naman pagtanggol yung Iglesia ni Cristo. Walang problema doon. Pero gusto ko lang po makuha kung ano yung reaction, opinion nyo sa nangyari. Lalo na nung si Marcoleta na yung nagsalita. Sige, magkomento lang po kayo dyan. At babasahin po natin yan. hindi namamalayan ng mga member kung anong ginagawa ng kanilang pastor. Okay. Ito po meron po tayong narinig na dahilan kung bakit itong si Manalo ay hindi hiwalay kay Duterte ay sapagkat ito po pala ay pinayagan o may deal sila ni Digongyo, no? Na makakuha ng higit 8 bilyong piso.
bilang Executive Minister Eduardo V. Manalo ng nasabing loan agreement na di pa nababayaran hanggang ngayon, no? At yan po ay sa Asia United Bank, sa AUB. Na-approve po ni Digongyo ito, no? Kung totoo po yung utang na yan, wait lang. Kung totoo po yung utang na yan, eto, dapat alam po ng mga miyembro. Kasi, syempre, karapatan po ng mga miyembro na, alam nyo yun, malaman kung ano yung, kung may utang ba o wala. Pero tingnan nyo yung Iglesia ni Cristo nadadawit na po sa issue ngayon. Diba? Isang simbahan nadadawit sa issue. Diba ang pangit po pakinggan pag ganun? Kasi ang pagkakaalam ko, ang simbahan po ay para sa Panginoon yan. Hindi po para sa politiko. Hindi para sa mga politiko. Tama? Pero bakit? Anong nangyari? Tuloy natin to. Na 6 na beses nag-loan na mayroong agreement. So, ibig sabihin po, nakatali o nakakumit itong si Manalo sa mga Duterte kung kaya't yung gagawin nila na yan na mga rally-rally ay hindi para sa kapayapaan. Wait lang, Dom. Mapait yung kape. Wala yata sukal. Yan, okay na. Pinapalitin ko lang yung kape ko. Tuloy natin to. Hindi para kay Marcos, hindi para mawala ang mga kawatan. Nakatulad ni Sara Duterte na nilustay ng 7 araw, hindi po 11 araw. 7 araw niya nilustay ang 125 De. Para klaro lang Para klaro lang. Ito to. million na nilustay. May sinabi si Alimari dito. 7 araw, hindi po 11 araw. 7 araw niya nilustay ang 125 million. Ikaklaro lang po natin. Nanggal Yung sinabi ni Aling Marie, meron pong nilustay. Ito sa dugo at pawis ng mamamayan. Meron pong nilustay na 125 million ng 11 days. Okay? Meron din pong nilustay si Sara Duterte na 125 million ng 7 days. Okay? Meron pong 7 days na 125 million, meron din pong 11 days. Para klaro lang. Okay? Yung sinabi po ni Aling Marie, medyo mali po yun. Ay, kukorek lang po natin. Dalawa po yun. May 11 days at merong 7 days. Okay? Magkaiba po yun para klaro lang. Para hindi po tayo maligaw. Okay? Si Aling Marie po, di lang niya siguro alam. Hindi niya lang siguro alam. Kaya kinukorek po natin ngayon. Okay? Yan, tuloy na natin to mga pre. Kaya po ito, si Manalo ay nakakumit at ngayon ay nananawagan sa lahat ng lugar na mayroon silang sekta ng kanilang pananampalataya ay dahil dito. Ginawa niya, kung ganun po talaga, no? Ginawang negosyo yung relihiyon, masama po yan. Nakakumit siya, may deal sila, may utang na loob siya kay Duterte. Kung kaya't wag po kayo palilinlang. Yung mga atin po sa 13, para sa anti-impeachment po yan. Yan po ay para kontrahin ang impeachment kay Sara Duterte. Doon po sa mga member na medyo naging panatiko na, mag-isip-isip po kayo. Dahil ang pakikialam ni Manalo sa ating gobyerno, no? Sa politika ay isang maling-mali na hindi siya dapat gumamit ng mga miyembro para lang isabotahe ang magagandang plano at sa mga ikabubuti ng bansa na mga gagawin ng mga Pilipino. Kaya po, itong pananawagang ito ni Manalo, ito po ay hindi makakabuti. Hindi po for peace. Sapagkat alam nyo naman na political threat na ang ginawa ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Yan ay ang pagbabanta na patayin si BBM, si First Lady Liza at si Speaker Martin Romualdez. Kaya mga kapatid, huwag na kayong magtitiwala sa mga taong ito na nagpapanggap na mga mahuhusay na pastor. Pero sila ay mga kulto. Pera. 8 bilyon. Narinig niyo po yun? Ang sakit ng pakinggan. Alam niyo, dahil yung leader po ng INC, dahil sumama sa mga Duterte, mauungkat po yung kanilang mga sikreto, 'di ba? Lalo po kayong mapapasama dahil alam niyo yun, sumama kayo sa mamamatay tao.
Hindi po kasali yung mga miyembro dito kasi sila po ay biktima lang din. Tama? Biktima lang din po. Yung leader, yung ating ano dito tinatopic. 'Di ba? Kasi ang pinanghahawakan po natin dito, peace rally na naging banat. Kasiraan po ng simbahan 'yan. Kasiraan. 'Di ba? Kasi ang alam ko lang na bumabanat po sa ng mga simbahan yung katulad kay Kibuloy. 'Yun. Yung kay yung diyan sa kapihan. Ano ba 'yun? Yung kulto din, yung mataba na parang si Kim Jong-un. KO! Si Senyor Aguila. O mga miyembro nun, grabe makabanat sa gobyerno. 'Di ba? Tapos ngayon sa Iglesia ni Cristo naman. Although hindi naman kasali yung mga member diyan kasi yung karamihan mga kaibigan natin 'yan, mababait 'yan. Ang bumabanat si Marcoleta. Marcoleta yung pambato. KO! Gagamitin ni Marcoleta yung Iglesia ni Cristo kasi malapit na po yung eleksyon. 'Di ba? Nagagamit kayo. Wala talaga siyang pakialam sa ano. Kung titingnan nyo, wala siyang pakialam sa relihiyon. Na Iglesia ni Cristo, basta nandyan lang siya, membro siya, magamit niya yan. Yun na yun. Tapos. KO! Diba? Sus, Mariusip naman. Ang inaprubahan ni Duterte para ma-withdraw ng 6 na uli ni Manalo at malamang na yan ang kapalit ng rallying ito. Hindi siya makabitiw sapagkat siya merong bayarin. Ano yung mga kasinungalingan niya na sinasabi? Ito mga pagpapanggap nila, no? Pakinggan niyo po ito. Iglesia ni Cristo Yan. ay walang utang kahit nasaan bangko. Oy, teka, may 1 billion pesos na loan ng INC para sa Philippine Arena kahit sinabi nilang galing daw ito sa abuluyan ng miyembro. Pero ang totoo, umutang sila sa Metrobank at Asia United Bank. Pati 3 to 17 units ng LIG condominium. Sabi ng mga dating leader ng INC, bawal mangutang o magsanla ng ari-arian ng simbahan, kaya maraming miyembro ang hindi makapaniwala o ayaw tanggapin ang isyong ito. Ngayon, ang tanong, kung sabi nila galing lahat sa miyembro, bakit may loans? Ang Philippine Arena ang pinakamalaking indoor. May loan daw eh. May loan. Ako hindi ko naman kino-confirm na may utang yung Iglesia ni Cristo. Meron o wala. Kasi, hindi pa po matibay na ebidensya yan eh. Hindi, para sa akin hindi pa po matibay na ebidensya yung video na yan. No, kasi, ano yan eh. Kumbaga, lumabas lang po yan sa TikTok. No? So, hindi po siya ganun katibay para gawin nating basihan. No? Yun eh, para sa akin lang. Arena sa mundo. Pero ang tanong ngayon, sulit ba ang laki nito sa laki ng utang? Bakit in denial? Ano sa tingin nyo? Yan mga kapatid. Kaya ito po hindi po tayo magsasalita kung ang mga member din ito ni Manalo ay marunong rumispeto, no? Ang sabi nila, diyan kami galit kapag tinutuligsa niyo ang aming pastor, no? Gusto niyo ba nakuyugin kayo ng lahat ng iglesia? Pagmumurahin kayo at gusto niyo kayo pa Huwag niyo pong gagayahin yan, mga Iglesia ni Cristo, ha? Yung mumurahin nyo, yung mga taong ayaw nyo, alam nyo, huwag niyo pong gayahin yung yung mga kulto ni Kibuloy. Mga miyembro niya, na grabe maka-fake news, magmura. O hayaan nyo lang na may magbigay sa inyo ng reaction, komento, basta hindi naman below the belt eh. 'Di ba? Sa inyong pastor, may magbigay ng komento, basta hindi lang below the belt. Huwag niyong murahin kasi masama yan sa isang simbahan. 'Di ba? Kasi ako'y naniniwala pa rin na malapit yung Diyos sa inyo. 'Di ba? Naniniwala pa rin ako na ganun. Kaya nga lang, ang may mali na po dito, yung mga leader, dahil nagpapagamit. 'Di ba? Ayun yun eh. Yun po yung tinitingnan natin dyan. Tingnan mo yung simbahan ni Kibuloy, yung community ni Kibuloy. Biglang guho. Bakit? Kulto eh, 'di ba? Kaya po kayo, wag niyo pong hayaan na masira no yung inyong imahe. Nang dahil lang may ayaw kayo mumurahin nyo, wag po. Kasi alam ko, hindi naman ginagawa yan ng Iglesia ni Cristo na murahin yung taong ayaw nila, ganito, ganyan. 'Di ba? Oo.
papangit po ang imahe ng inyong simbahan. Di ba? Ang bayaran at bigyan ng pera? Saan galing yung perang yan? Kayo na mga DDS na makakibuloy, makamanalo. Kayo po ay aking tinatanong, saan ang galing ang perang yan? Hindi ba't yan ay sa kaban ng bayan? Kaya po ngayon, ito pong nangyayari na ito ng mga eleksyon, di po ba ang panakot lagi nila sa kanilang mga kalaban ay hawak yan ng iglesia? Tama ba? Na yan ay pairalin sa bansa natin? Habang namamayagpag ang mga hudas na ito ng mga mapagpanggap, mga kulto, namamayagpag sa pagkuha ng ating pondo gamit ang mga politiko na kanilang sinusuportahan tuwing eleksyon. Kaya po nagkaroon na ng mga manok-manok. Pero wag po kayo mag-alala sapagkat mas malaki ang bilang ng Katoliko kumpara sa kultong ito. Hindi ko po dinadamay dito yung mga mananampalataya ng INC, no? Bagkus imulat natin sila na kahit wala na silang reliyon, wag lang sila sumapi sa mga gatong klase ng tao na manggagamit. Ginagamit nila ang mga kapwa natin Pilipino para makapagparami, no? Binubola nila na tila mag-aalab, kibuloy din sila na mas marunong pa sila sa Diyos at kung ano-anong mga kwento sa Biblia ang kanilang binabago at pinaniniwala na yon ang salita ng Diyos. Yan po ay akin pong naobserba. Kaya mo nang dahil talaga sa ginawa mo Marcoleta, sumiklab yung lalong, kumbaga, imbis hindi na ito mapag-usapan, pero dahil bumanat kayo sa rally, ayun, diba? Uminit yung issue. Yan po ang gusto ng mga Duterte, na magalit ang ang mga pro-government sa mga Iglesia ni Cristo, sa Iglesia ni Cristo, para ang mga DDS magkaroon ng kakampi. Siyempre, pag-aawayan ng pro-government yung Iglesia ni Cristo, yung leader nila, may mga miyembro magagalit, so kakakampi na dun sa DDS. Yun yung gusto ng DDS, ng Iglesia ni Cristo at yung gobyernong ito ay mag-away-away. Nagigits nyo po? Yun po. Diba? So, medyo paunti-unti na. Nangyayari na nga. May nag-away-away na. Tapos yung DDS, tumatawa lang. Yes, nagamit namin kayo. Mga ganun. Diba? Bahan, no? Lalo na po doon sa mga nagkukomento kahapon sa mga post ng ABS-CBN regarding po sa ating mahal na Black Nazarene. Yan pong mga iba't ibang sekta na yan ay kababalahuran ng mga bunganga, no? Bakit kayo ay nakikialam sa patakaran ng Katoliko samantalang masahol pa kayo? Masahol pa kayo sa mga pinagsasabi nyo sa mga Katoliko. So, hindi po kailangan talaga na pagdiskusyonan itong mga relihiyong ito, subalit ito Yun po nga. ang kumukonsente sa mga demonyo at berdugo dito sa ating bansa. Sila ang kumukonsente sapagkat malaki ang kanilang ganansya. Bilyon ang kanilang Sabi ko nga, yung kawawa po dito yung miyembro. nakukuha sa mga politikong ito. At saan kinukuha ng mga politikong yan ang bilyon na ibinabayad sa mga gatong klase ng pastor? Hindi po ba't yan ay galing sa bulsa ng bawat mamamayan na ultimong candy ng bata? Kanilang binibigyan niya ng tax, no? Binabayaran ng tax. Kaya mga kapatid, yan po ang aking isa pang masasabi. At ito naman pong si Bongo. Yan pong si Bongo. Huwag na huwag niyong paniniwalaan yung gago na yan. Isa pang sweetik sa pera yan. Alam niyo bakit? Ang biktima niyan, mga OFW. Nako. Napasok niyan tuwing kampanya, mga hospital. Magulat nga ako kay Bongo no? Pag malapit na yung eleksyon, magulat ka, nandun siya sa palengke, bibili ng isda. Sabi ni Bongo, ato ng pakyawon. KO! Doon siya nandun sa gitna ng dagat. Sumakay ng bangka. Doon pa namili. Tapos si Bato, iba yung trip. Sugba-sugba daw ba? Ihaw-ihaw daw ba? Isda pa rin. 'Di ba? Minsan si Bato ay kumakain ng simple lang daw. Hindi namin kailangan ng ganun. Kailangan namin yung may utak, hindi yung mukhang simple. Pero puno naman yung bulsa. KO! 'Di ba? Mariusip. Kung ano-anong programa ang pinauuso niya. Pagkatapos na siya ay lumabas na, siya ay nakaupo na, wala na. Parang Yes, nawawala na. Hindi na makita. Si Bongo ngayon, magugulat ka. Andun sa may simbahan, magsisimba. Uy, tutukan mo ako ng camera ha. Kaya simba-simba ako dito ba? KO! Hindi kailangan naka-video ha. Huwag ako'y nagsimba ha. Hindi mo maintindihan. Minsan kung saan-saan simbahan pumapasok.
Diba? Hindi naman niya relihiyon, pero papasukin niya yan. Dahil malapit na yung eleksyon. Ganun yun. KO! Marcoleta! Wala talaga. Gulo talaga to Marcoleta eh. Nagkakagulo yung tao eh, no? Nang dahil sa'yo. Dahil sa'yo. KO! Walang ibang masisi kundi ikaw. Kasi, mabibigat yung binitawan mong salita. Sabi ko nga, ay, dapat kasi, may peace rally naman talaga, no? Although may awayan sa magkabilang panig, dapat itsapwera muna yan. Focus muna sana dapat doon sa mismong tinatawag na kapayapaan. Peace rally. Diba? Yun muna. Then pagkatapos ng peace rally, kinabukasan, resume na naman yung mga issue. Ganon. Wala eh. Sa mismong rally, doon inopen yung issue. Sus Mariusip naman. KO! Bulang nawala ang mga programang yan sa mga ospital. At bakit kailangan pagkakasakit ng taong bayan ang lagi niyang hinahangad? Na kuno ay tutulungan, subalit alam nating lahat, hindi tayo kailanman na libre sa ospital. Hindi tayo kailanman nakakuha ng kompletong benepisyo sa mga binabawas sa inyong mga sweldo para makakuha kayo ng health benefits. Kaya mga kapatid, inyo pong pag-aralang mabuti ang aming mga sinasabi. Kami pong mga vlogger para sa katotohanan ay hindi magliligaw sa inyo ng landas. Kami po ay nagsasabi ng lahat ng aming... Yes, hindi po kami magliligaw sa inyo ng landas. Totoo yan. Magkamali man kami, hindi naman kami perpekto. Minsan kasi, 'di ba, nagkakamali yung mga vlogger. Pero hindi po kami katulad nung kabila na kahit alam nilang mali, ipinupush nila at pinapakain sa mga subscriber nila na hindi, ito yung totoo kahit fake news naman. KO! Diba? Yun yung kaibahan po natin sa kanila. naiintindihan at nalalaman at ipinaalam namin sa inyo ito upang kayo'y maging aware sa lahat pagdating lalo na sa inyong mga pinagpaguran. Kung ang itong si Manalo ay nagawang lukuhin ang sandamakmak o ilang milyong Pilipino, ano pa nga ba itong si Bongo na siya mismo ay nakaupo sa gobyerno? Ano niya? Yan po mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan yan. Huwag niyong iboboto ang lahat ng sinusuportahan ng iglesia sapagkat mas marami tayo na mga hindi iglesia na para ibagsak ang kanilang mga sinusuportahan. Kasi malinaw naman po malinaw, okay? Na hindi ko naman sinasabi na pati mga miyembro, pero ang leader ng Iglesia ni Cristo, ang sinusuportahan po, mamamatay tao. Maliwanag po yan. Hindi lang naman po isa yung leader ng Iglesia ni Cristo eh. Pag sinabing leader, marami yan. O katulad nung nagsasalita sa stage, kasama na yun. Diba? Sila yung talagang may kasalanan. Kung bakit nangyayari ito ngayon, hindi po yung mga miyembro. Diba? Ayun yun. Kasi minsan, pag sinabi ng leader, iboto natin to. Yung mga miyembro, masunurin po yan. Binuboto nila yun. So, inabuso nyo yung mga miyembro nyo. Wag naman ganun. Wag naman abusado. KO! Baka mamaya, iwanan kayo ng mga yan. Dahil pera-pera na lang pala to eh. Kala natin, para sa Panginoon pera-pera na lang pala. Ang matindi pa dito, yung pumapatay ng tao, sinusuportahan ng leader. Relihiyon ka. Bakit mo susuportahan yung mamamatay tao? Klaro po eh. Bakit sinabi kong klaro? Sa nangyaring rally kahapon, sino ba yung sinuportahan doon? Huwag niyo sabihin si PBBM yung sinuportahan doon. Ginamit lang po si PBBM na suportahan ang rally, ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wag i-impeach si Sara. Ginamit yun eh. Ginamit yun ng mga ng Iglesia ni Cristo. Pero ang totoo pala doon, mag-rally tayo na wag ipa-impeach si Sara at pasimpleng banatan ang administrasyon. Tingnan mo, kahapon, binanatan yung administrasyon. Diba? Sapagkat pera ang habol nila. Hindi kapayapaan, hindi kasaganaan, hindi katahimikan, at hindi kaligayahan ng bansang Pilipinas at ng mga mamamayan. Naniniwala po ako na ang habol po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan at hindi pera. Pero ako'y naniniwala din na ang habol ng mga leader ng Iglesia ni Cristo ay pera at hindi po talaga kapayapaan. Kaya nga sabi ko,
Ang kawawa po dito yung miyembro. Yun. Period. KO. ang kanilang hinahangad. Bagkos makapagpayaman sa pamamagitan ng mga panlilinlang. Maraming salamat po mga kapatid. Huwag kalimutan. So, ayun lang po, suportahan po natin si Aling Marie. Subscribe po natin yung kanyang YouTube channel. Aling Marie po. Okay? Iboto po natin sa Senado. Ay, sorry. Nagkamali na naman ako. Sorry. I-subscribe po pala natin. Bakit iboboto? Hindi naman po tumakbong senador si Aling Marie. KO. O, ayan alam nyo na po, sana po yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, sana po maintindihan nyo yung mga aming mga komento, reaksyon, patungkol po dito sa issue ngayon. Kasi, nang dahil po ito kay Marcoleta, okay, wala naman po tayong personalan, pero issue lang po yung pinag-uusapan natin. Sana po maintindihan nyo kami kung bakit kami nakakapagbigay ng reaksyon na ganito. Pero ako'y naniniwala na kayong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay napakalayo nyo po doon sa mga miyembro or ugali ng kulto ni Kibuloy. Napakalayo nyo po. No? Hindi nyo sila ka-level. Kaya wag nyo po silang gagayahin na minumura yung mga tao, ganyan. Nako, wag po. May pangalan po ang Iglesia ni Cristo, kaya nga lang minsan naaabuso po ng mga namumuno dyan. Okay, hindi lang naman po si Manalo may mga right hand pa yan, left hand, mga gano'n na nagpapatupad ng mga batas-batas. Sila po, yung mga yan, isa po yung mga yan sa sumisira ng Iglesia ni Cristo. Yan, para klaro lang po tayo. Okay! So, yun lang muna yung ating video mga pre, no? Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint mga 2.0, at meron din po tayong TikTok mga pre. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page, at meron din TikTok. Ayan kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Ayan share this video, mag-like ka na, at pag nag-subscribe ka, may ring, may bell dyan, i-ring nyo po yan para every time na may upload tayo, ay mag-notify po agad sa inyong mga cellphone. Di ba? So, sa mga bago naman natin subscriber, maraming salamat po sa inyo. So, ayan guys, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po kayo lahat. Kita-kits po sa susunod nating video. Ingat and bye-bye po.